Let us all stand for a word of prayer. Our most gracious Heavenly Father, tonight we are so happy, Lord, that once again we can be in your presence to listen to your word that will inspire us in our Christian experience as we wait for his soon coming. We pray for those brothers and sisters of ours who regularly attend this revival meeting. We pray that there are those who are still on the way. We pray, Lord, that they will reach this place safely. Thank you, Lord, for the continuous guidance and blessing in our lives. And tonight, we pray that all of us will feel your presence as we listen to your word. Thank you, Lord, that tonight, the fourth night of the revival meeting, will continue to have blessing for all of us. We pray that our district pastor's message, Lord, will continue to inspire us to serve you and to reach out for those who are still in the darkness of sin. We ask all these things, Lord, with the forgiveness of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Welcome to our fourth night of our revival meeting. And we are so happy na nandito ang taga-barangay 160. Lahat tayo ay na-bless sa message ni Pastor Jerel. And I'm sure tonight, sa pagpatuloy ng ating pagkinig sa kanyang mga salita ng Diyos, ay ito ay magbibigay sa atin ng inspirasyon. Lalo na doon sa mga kapatiran natin na hindi pa nakapag-experience na kasama si Kristo sa kanilang buhay. At sa gabing ito ay makinig muna tayo ng health lecture ni Dr. Joelson Ombao. At ito ay lalong magpasigla sa ating kalusugan. At I'm sure tonight will be a blessing for all of us. So, ang ating programa ay ang magbibigay ng hindi ko hindi ko mabasa yung ang sing inspiration ay pangunahan ni Sister Mimi at Sister Laverne. And then ang opening song natin sa bawat hakbang ng buhay ay pangunahan ng ating chorister. Then the opening prayer from the Jasper Group. Special music ay galing kay Sister Marian and Brother Joelson Ombao. And then the message by our pastor, Pastor Jerel Paulino. Then a closing song and a closing prayer by our speaker. So our program will go on as read. Good evening po. Ating pong pag-usapan na po yung mga vitamins po na kailangan natin sa katawan natin. So mag-focus lang tayo sa 4 na vitamins, A, B, C, tsaka D. Yung vitamin A po, tawag doon retinol. So ang importante po yung vitamin A na yun para sa mga mata, sa mata natin, for clearer vision. Ngayon, pag hindi ka nakakuha ng vitamin A, mangyayari sa'yo, manlalabo mata mo, madali ka mapagod, mahihilo ka, madali ka ma-confuse. So, saan natin makukuha yung vitamin A kung wala tayong pambili ng vitamin A? Makukuha siya sa atay, mga fish oils, yung sa tiyan ng bangus, tapos yung dairy products, yung mga gatas. At pag plant naman, pag vegetarian ka naman, makukuha mo yun sa mga carrots, mga patatas, spinach. Doon mo siya makukuha. So, maganda siya para sa balat din,
At pag nagkaroon ka ng, pag nawalan ka ng vitamin A, lalo na yung mga kabataan, kaya binibigyan ng vitamin A, pag nawalan ka nun, magkakaroon ka ng night blindness. So, pag gabi, hindi ka makakita, tapos madali ka magka-infection, tapos yung skin issues, papangit yung balat mo. Ngayon, yung vitamin B naman, marami to. Di ba? Rinig natin lagi yung vitamin B complex. Yung vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. Ang dami pala. Kaya vitamin B complex na lang. So, itong mga vitamins na to ay nakakatulong sa carbohydrate metabolism, tsaka nakakatulong siya in general sa nerves, sa mga ugat natin. Kaya yung pag naglalasing ka, yari uminom ka lagi ng alak, anong nangyayari, pinapatay nito yung natin, mga nerves natin, pati yung sa utak, lumalabo yung pag-iisip. So, ang simptomas niyan, namamanhid yung kamay, para nakukuryente, tapos, sa mga lasinggero naman, nanginginig sila. So, kailangan natin to, makukuha natin to mga vitamins na to. Vitamin B. Makukuha natin siya sa mga foods, sa mga vegetables. Kaya kailangan natin lagi kumain ng gulay. At, syempre, pag ginukulang, kailangan natin bumili ng siyempre mag-vitamin B complex na tayo. Ngayon, meron din tayong tinatawag na vitamin D para naman to sa buto. So, sa mga babae, lalo na, pag nagme-mens, nawawalan sila ng calcium sa katawan. So, kailangan yung vitamin D, kasi nakakatulong yung vitamin D mag-regulate ng calcium. So, pampatibay siya ng buto. Kung wala naman tayong vitamin D na nakakain, pwede tayong lumabas sa arawan, magpa-araw, para ma-activate yung vitamin D sa katawan natin. Ngayon, ang problema rito, pag walang vitamin D, lalo yung mga batang na malnourished, nagiging sila, sakang. So, sumasakang yung paa nila, tapos yung mga matatanda naman, nagiging mahina yung buto, madaling ma-fracture. So, lalo na pag tumatanda, kaya dapat maingat ang matanda dahil pag nadapa sila, madali silang magkaroon ng fracture. At yung isang vitamin din, yung vitamin C, yung pinaka-common, ascorbic acid. So itong ascorbic acid na to, maganda rin to sa immune function. Kaya nga, pag may sakit, pag mayroong mga flu or mga viral infection, nire-reseta to, sinasabi, uminom ka ng vitamin C. Pero pag wala kang pambili ng vitamin C, syempre, makukuha mo lang to sa mga citrus fruits. Katulad ng orange, lemon, strawberry, sa broccoli, tsaka bell pepper. So, nagpapaganda rin to ng balat at sinusupport niya yung immune system. So, ayun lang. Importante yung kumain ng maayos. So, ang usual nagba-vitamin lang naman, vitamin supplement, yung mga hindi kumakain na maayos. So, pag kumain ka naman na maayos, nakukuha nyo naman yung vitamin yun sa pagkain. Ayun lang po. Tayo po ngayon ay magkakantahan. Gusto nyo ba yon? Simulan natin sa kanta na nakakaganda. Masayang puso. Ayan. Tayo po ba ay may masayang puso? Ayan. Maganda po may masayang puso para tayo lahat ay hindi papangit. Ayan. Okay. Masayang puso, lunas sa kalungkutan, ikaliligaya sa tuwi-tuwi na ang malungkutin pumapangit. Kung masaya ka, ikaw ay gaganda. Masayang puso, lunas sa kalungkutan, ikaliligaya sa tuwi-tuwi na ang malungkutin pumapangit. Kung masaya ka, ikaw ay gaganda. Yan, napakaganda pong kanta, ano po? Ang ating pangalawang kanta ay Nais Ko Sana.
ko sana'y laking may gusto na maamot mababang totoo na sa gawain ay di nagsasawa at sa paglilingkod ay laging anda. Kunin mo po ang habang puso ko at hubugin katulad ng iyo. Panginoon, linisin mo ako at alagaan maging alagad mo. Nais ko sana'y gaya ni Kristo nang makaya kong dalhin ang krus ko at sa mapalad niyang kaharian ay marami sana akong makay. Kunin mo po ang habang puso ko at hubugin katulad ng iyo. Panginoon, linisin mo ako at alagaan maging alagad mo. Nais ko sana'y gaya ni Kristo sa lahat ng araw ng buhay ko, nang ang sarili ko'y ipasupil sa lahat ng di mabuting gawain. Kunin mo po ang habang puso ko at hubugin katulad ng iyo. Panginoon, linisin mo ako at alagaan maging katulad mo. Alagaan maging alagad mo. Tayo pong lahat ay tumayo at aawitin po natin ang ating theme song, Sa Bawat Hakbang ng Buhay. Sa bawat hakbang ng buhay, laging si Jesus ang kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, Panginoong Jesus kasama ko. Lakad sa liwanag, maging sa kadiliman, laging si Jesus ang kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, Panginoong Jesus kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, laging si Jesus ang kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, Panginoong Jesus kasama ko. Lakad sa liwanag, maging sa kadiliman, laging si Jesus ang kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, Panginoong Jesus kasama ko. Tayo pong lahat ay manikluhod para sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoong Jesus, kami po ay nagagalak sa gabing ito na kami ay nagtipon-tipon muli. Maraming salamat po at nandito kami ngayon kasama ng aming mga kaibigan. At pinapanalangin po namin ang mga ibang mga ibang kaibigan na papunta po rito sa simbahan. Kami po ay nanalangin ng espesyal na ibigay sa amin ng banal na espiritu para kami po ay ihanda sa pag-aaral na aming ipagpapatuloy na pangungunahan po ng aming pastor, Pastor Jeril. Sana po ay linisin ninyo kami sa ibang mga isipin at kami po ay ihanda sa lesson na aming makukuha ngayong gabi. At Panginoon, maraming salamat pong muli sa pagtitipon ninyo sa amin sa simbahang ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Purihin ng Diyos sa napakagandang mensahe ng awit. Tunay na ang iglesia ay biniyayaan ng Diyos ng regalo ng musika. Salamat po. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat mga minamahal namin mga kapatid at mga kaibigan sa patuloy niyong pagsubaybay sa ating Biblia serye. Hindi ko po akalain na tayo nasa ika-4 na gabi na. Atin lamang pong i-review ang ating mga pinag-aralan na nag-uumpisa sa letter L. Walk in, nung first night po, walk in liberty. Nung Monday night po, walk in love. And kagabi, walk in light. Ayan. Ngayon naman, mga minamahal ko, ay magpapatuloy ang ating pag-aaral, walk in literacy. Actually, yun po ay wisdom, pero pinalitan po natin ng letter L para lahat po ay letter L. Ayan. So, walking with Jesus, mga kapatid ko. At ngayong gabi, walk in wisdom po yun, pero pinalitan natin ng literacy para maging angkop sa ating mga tema. Ano po, mga paksa natin na lahat ay nag-uumpisa sa letter L. Sabi ng aking mga magulang, ang payo nila sa akin, anak, ang totoong taong literate, yung may pinag-aralan, may edukasyon, ay ang mga taong mabuti ang ugali. Gaano man kataas ang pinag-aralan mo, anumang natapos mong degree, kahit man ikaw ay magkaroon ng doctoral degree o doctor's degree, ikaw ay hindi pa rin exempted na kailangan mabuti pa rin ang iyong pag-uugali. So mga minamahal ngayong gabi, ay titingnan natin ano ba ang totoong literacy. Paano ba matatawag na ang isang tao ay literate? Ano bang pagkakaiba niya sa mga taong illiterate? Totoo mga minamahal, may mga taong hindi nakapag-aral. Yes, sasabihin ng iba, sila po ay mga illiterate. Pero kapag kahit na hindi sila nakapagtapos, kung mabuti ang kanilang ugali at sila'y nasa Panginoon, sila pa rin ang totoong merong literacy. Kaya isang hamon sa atin mga minamahal ko, tayo na mga nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi lamang tayo literate, tayo rin ay mabubuti ang pag-uugali. Marami po mga kapatid, sabi nga, kailangan tayo ay well-educated at tayo din ay maganda ang ating mga manner. Ano ho? Good manners and right conduct. Tayo po'y magpapatuloy mga kapatid ko. At pinag-aralan natin ang dalawang W sa chapters 1 to 3. Yun ang ating wealth, yun ang pundasyon. Kaya naman sa chapters 4 to 6, nandun yung walk. At 3 ang ating napag-aralan na. Liberty, love, and light. Tonight mga kapatid, ngayong gabi, babalikan natin, pag-aaralan natin ang chapter 5 at tayo na po ay nasa wisdom, walk in literacy. Mga kapatid, lingon muna kayo po. Sige nga po, tingnan nyo po yung relo. 7:18 pa lang. Sabi ko, okay. Parang hindi ako magmamadali. 7:20, pag sa 7:20 pa lang ko, purihin ang Panginoon. Tayo po ay magpapatuloy mga kapatid. Bakit mahalaga ang ating pag-aaral? Bakit mahalagang mabago ang ating mindset? Bakit kailangan pakainin natin ang ating isipan ng mahalagang katotohanan, ng masustansyang mga impormasyon? Bakit? Ano nga po ang ating susing isipan mga kapatid? What you believe determines how you behave. Totoo po yan. Kung ano ang ating mindset, yun din ang ating behavior. Sabi nga po, kung ano ang pinaniniwalaan, ganun rin ang ating galawan. Totoo yan mga kapatid ko. At ang aking panalangin sa gabi-gabi nating pag-aaral ay matagpuan natin ang Panginoon na siyang susi ng lahat ng ito. Tayo po ay magpapatuloy mga minamahal. Walk in literacy. Walk in wisdom. Mga kapatid, sa buong mundo at sa Pilipinas po ay ipinagdiriwang ang araw ng mga puso sa February 14. Ang tanong ko po, merong araw ng mga puso pero walang araw ng mga utak. Kaya nga po mga kapatid, marami ang hindi na nag-iisip. Ang sabi ng iba ay pagka pinana na ako ni Cupido, Pastor, wala na akong magagawa. Mali, mga kapatid. Ang ating puso po ay inilagay ng Diyos dito. Ang ating isip ay dito.
Dapat po, mas mataas ang isip kaysa sa puso. Mga minamahal ko, ito ang aking dalangin. Kapag ikaw ay nagdiriwang ng araw ng mga puso, upuan ng mga puso, dapat ay pagdiriwang mo sa buhay mo, araw-araw, araw ng mga isip. Hindi po utak, baka mapagalitan naman ako ng mga lihitimong Tagalog. Nung ako po ay nagpastor sa Bulacan, ay nagsermon ako. Unang sermon ko pa lang. Sabi ko sa pulpito ay, yung ating pong mga utak, baka iba ang kanilang mga mukha, mga kapatid na kaganon. Parang nakakain ng kamyas. Ang ating pong mga bunganga, sabi ko, naku po, na iba. Nung pagbaba ko, sabi sa akin Pastor, kinausap ako, dito po sa Bulacan, sabi niya, hindi ho pwedeng utak. Ang ating pong mga isip, yung ating pong mga bibig pala yun. Ako po'y Bisaya. Di sabi ko, yung ating pong mga bunganga, naku po, masakit pala yun sa kanila. Masakit pala. Mga kapatid ko, kung may araw ng puso, at ang totoo niyan ay hindi po araw ng mga puso yan. Yan po ay pinagdiriwang nila ay kakaiba, mga kapatid. Kaya hindi tayo nagdiriwang ng ganyan. Yung mga kupido-kupido. Hindi ho. Ang akin lang point dito, araw-araw, dapat araw ng mga isip. Amen? Amen. Tuloy po tayo. Isa pa. Pinagdiriwang din ang mundo. Ano yan, mga kapatid, kapag April 1? Kita nyo yan? Kaya pala maraming tao ang hindi. Ayan, kayo po may sabi. Hindi ko na po sasabihin. Mga kapatid ko, mga minamahal, huwag ninyong ipagdiriwang yung February 14, ha? Huwag din ninyong ipagdiriwang ang itong April 1, ha? Kasi araw-araw, araw na tayo'y nag-iisip. Araw-araw, tayo'y marurunong, tayo'y literate, tayo'y matalino, tayo'y marunong. Amen. Amen. Okay, tuloy po tayo, mga kapatid. Walk in wisdom or walk in literacy. Samahan niyo ako, mga kapatid ko. Efeso chapter 5, verses 15 hanggang 18. Mamaya, mga minamahal ko. Tayo po'y mag-aaral. Ano po ba ang palatandaan na ang tao ay literate? Na ang tao'y punong-puno ng karunungan? Ano ang mga signs, tanda na ang tao ay nag-walk in wisdom or in literacy? Number 1, WC po ito, mga kapatid. Unang C, walk correctly. Ang mga tao pong marunong ay naglalakad ng matuwid, ng tama. Mga kapatid ko, pagka tumatanda ka na pala, nag-i-enjoy ka na sa mga Senate hearing, sa mga Congress hearing, yun ang ini-enjoy mo na. Sabi ng misis ko, huwag ka na nga manood dyan. Sinusundan ko po, pati yung Bureau of Customs, pati yung mga sasakyan, pati yung payong, mga kapatid. Hinaalam ko kung yung payong natagpuan na doon sa Rolls Royce. Tinitingnan ko sabi ko, nasan kaya yung payong? Pwede kayang mahiram? Mga kapatid ko, alam nyo, mga minamahal, tayo pong mga tao, tayong mga Pilipino, tayong mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, kailangan nating lumakad saan? Ng tama. Amen? Nakakita man o walang nakakita, we walk correctly, mga kapatid. Tayo po'y lumalakad sa tama at makakalakad lamang tayo ng tama kapag tayo ay nasa Biblia at tayo'y nasa Panginoon. Amen? Ito po sabi ng Biblia, mga kapatid, verse 15. Basahin natin, church. Ready? Begin. Kaya maging maingat kayo sa inyong paglakad. Hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Mga kapatid, kapag ikaw pala'y marunong, kapag ikaw pala'y matalino, kapag ikaw ay nag-walk in literacy, maingat ka sa paglalakad. Hindi ka basta-basta, okay lang, kahit ano na lang, kahit anong lakad na lang. Hindi ho, mga minamahal ko. Kailangan ang taong marunong ay nag-iingat sa kanyang paglalakad. Amen? Amen. He walks correctly, sabi ng Biblia. Pangalawa, mga minamahal, ang tao daw pong naglalakad na may karunungan, ano yan?
Pangalawang WC, witness constantly. Ang taong marunong, mga minamahal, kung ano man ang kanyang napakinggan, kung ano man ang kanyang narinig na magandang pabalita ng Diyos, kanya itong ibinabahagi sa iba. Mga minamahal ko, madali pong mag-memorize kapag marunong ka mag-share. By way of repetition. Kapag ka lagi mong sinishare ang isang bagay, hindi mo yan makakalimutan. Nandito yan sa isipan mo. Tama o tama-tama, mga minamahal? Kapag sinishare mo, alam mo. May mga grupo po ng mga kabataan. Dami nila, mga kapatid. Lahat ng mga tanong sa, kahit anong tanong, wala pong tanong na ano. Ang dami nilang mga tanong sa buong Bible, walang topic na ano. Sabi sa akin, Pastor, paano nyo po ito nasasagot? Sabi ko sa kanila, ito'y lagi kong ibinabahagi. Kung ano ang aking napakinggan, ano ang aking napag-aralan, akin ring ibinabahagi. Kaya natatandaan ko, mga kapatid, ang pananampalataya ng mga marunong, they are witnessing constantly. Ibinabahagi nila, hindi nila sinasarili, kanila itong ibinabahagi sa iba. Ito po sabi ng Bible, mga kapatid, 16 and 17. Basahin natin, church, ng sabay-sabay. Ready? Begin. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Mga kapatid, gamitin ng mabuti ang bawat pagkakataon. Mga minamahal, ang problema po ngayon yung ating cellphone. Isipin mo, wala kang pasok, pero maghapon kang nasa cellphone, sayang ang panahon. Sayang. Kanina po ay na-traffic kami. Abay, banda doon sa may kalsada ay may nagiinuman. Gaano, mga kapatid ko, sayang ang panahon, sayang ang oras. Ang sabi ng Biblia, gamitin nating lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. Huwag kayong maging hangal, sa halip unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Mga minamahal ko, habang tayo'y may pagkakataon pa, ibahagi natin ang salita ng Diyos. Kumusta kayo, mga kapatid? Na-share nyo po ba ang ating live stream na ito? Lahat po, salamat po. Sa lahat po ng may mga Facebook, please, share natin, mga kapatid. Habang may panahon pa na pwede pa, may pagkakataon na ipagbabawal ito. Ibahagi natin. Ang mga taong marunong, ang kanilang ugali ay nag-witness sila constantly. Dahil kapag hindi mo ibinahagi yan, yan ay makakalimutan mo at pupurol ang utak mo, ang isip mo kapag hindi mo ito ibabahagi sa iba. Pangatlo, mga minamahal, ang mga taong marurunong, they work what? Cheerfully. Nagtatrabaho silang masaya. Sa Japan, mga kapatid, may pinag-aralan. Nung ang mga worker ay pinipiga para mag-work ng mag-work dahil may tinatapos na deadline. Mag-work ng mag-work, kailangang mag-work na mag-work. Alam niyo po, mga kapatid, yung kanilang input, yung kanilang output, yung kanilang paggawa, kakaunti pa rin. Ang ginawa ng boss, mga kapatid ko, pinagpahinga ng konti ang mga worker. Nagkaroon sila ng nap, nagkaroon sila ng idlip, magkaroon sila ng konting pahinga in between work. At nung nakapagpahinga ang mga trabahador, hindi sila nagmamadali sa kanilang deadline. Alam niyo po, mga minamahal, yung naging trabaho ay naging mas maganda at higit na naging masaya ang mga nagtatrabaho. Mga minamahal, kapag tayo'y nagtatrabahong masaya, hindi natin namamalayan ang oras. Pero kapag ikaw'y nababagot, naku, ang haba-haba ng oras. Sasabihin mo, ano na ba yan? Ang tagal-tagal naman mag-5. Pero kapag ikaw ay nagtatrabahong masaya, hindi mo mamalayan, tapos na ang iyong gawain. Tama o tama-tama? Totoo yan, mga kapatid. Ako po, mga minamahal, panganay ako sa 10 magkakapatid.
Ang aking assignment ay baka at kalabaw. Magpastor ng baka at kalabaw. 7 po ang kapatid kong babae. Sila po ay nasa kusina. Pagdating ko, may pagkain na. Nakaluto na. Sila lahat sa kusina. Siyempre, ako naman sa baka at kalabaw eh. Paano? Pagdating ko, ako rin ang taga-araro. Kami ng papa ko, taga-araro, taga-suyod. So, tapos mag-iigib kami ng tubig. Yan ang trabaho ko. Ang problema, mga minamahal, nung ako'y nag-asawa, hindi ako marunong magluto. Ay, pinagluto ako ng misis ko ng pinakbet. Pinakbet. Kasi buntis siya noon. Gustong-gusto niya ng pinakbet. Parang naglilihi ng pinakbet. Abay, ang niluto ko'y, sinabawan ko yung gulay. Nakalutang yung gulay sa sabaw. Ang ginawa na misis, ito ba yung pinakbet? Tinapon na lang niya yung gulay. Alam niyo, mga minamahal, isa pa. Ayaw na ayaw ko pong maghugas ng plato. Ang tingin ko'y gawain niya ng mga babae. Pero nung ako'y nag-asawa, kailangan mong matutunan lahat. Marunong na po ako magluto, mga kapatid. Marunong na po ako magluto. Marunong na rin po ako maghugas ng plato. Kapag pala'y masaya ka, mga kapatid, lalo kapag ka umaawit ka pa, hindi mo na malayan, tapos na hugasin mo. Tama? Pero kung nag-ano ka, ako naman. Ay, wala, mga kapatid ko. Kapag ikaw ay naglalaba at nakabusangot ka at reklamo ka ng reklamo, naku, lalong matagal ang trabaho mo. Tama? Misis ko, taga-check ng papel. Nung tiningnan yung papel, marami. Hindi na lang nag-check. Nung kinaumagahan, kasama ko siya, tinabihan ko. Nag-check siya. Maya-maya, dumating si Pen. Si Pen, mga kapatid, marunong na rin mag-check ng test paper. Di masaya kami, mag-anak kami, pamilya kami, sama-sama sa mesa, nag-check siya. Gumagawa naman ako ng PowerPoint. Masaya kami. Madaling natapos ang chine-check na papel. O di ba? You work what? Cheerfully, mga kapatid ko. Ito sabi ng Bible. Basahin natin, mga kapatid. Ano ang ugali ng mga taong marurunong? Basahin natin, church. Ready? Begin. Huwag kayong maglalasing, sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Ba connected sa ating health lecture kanina? Huwag kayong maglalasing, ang sabi ng Biblia. Sisirain lamang niyan ang iyong buhay. Sa halip, ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Gumamit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuris kanino? Sa Panginoon. Mga kapatid ko, ang palatandaan pala ng taong matalino ay nag-work ng masaya. Ano mang gawain mo, kahit maghugas ng plato, kahit magsaing, kahit ano bang gawain yan, basta't ikaw ay masaya, ikaw ay nag-i-enjoy, ibig sabihin, ikaw ay marunong. Amen? Amen. Mga kapatid, ang pinakamatalinong tao sa balat ng lupa na nabuhay, siyempre si Jesus po ay Diyos na nagkatawang tao. Pero sa usapang tao, na pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundo, ay sino, mga kapatid? Si King Solomon. Sa kanyang pagtanda, malapit na siyang mamatay. Sinulat niya ang aklat ng Ecclesiastes. At ito ang kanyang sinabi, mga minamahal. Ang pinakamatalinong tao ay may payo sa mga tao. Ito po ang kanyang payo. Basahin natin, church. Mamamatay na po siya. Ito ang kanyang huling aklat na isinulat bago siya mamatay. Ano ang sabi ng pinakamatalinong tao? Basahin natin, mga minamahal ko. Go. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Mga kapatid, sa amin po, sa probinsya, kapag ang mga matatanday malapit ng mamatay, yung huling habilin niya, nagiging batas ng pamilya. Di po ba? Tama po ba? Yung mga matatanda, kapag sila'y mamamatay na, yung kanilang huling habilin ay nagiging batas sa pamilya. Naalala ko yung lolo ko bago siya mamatay. Ang bilin niya sa kanyang mga anak ay, mga anak, huwag kayong mag-away-away. At kung magkaroon man kayo ng hindi pagkaunawaan,
yung pinakamatandang kapatid ninyo na nabubuhay, yun ang mag-aayos ng sigalot sa pamilya. Kaya yung aking pong mga magulang, mga kapatid, yung kanilang pamilya ay napakaganda. May mga di pagkakunawaan, pero dahilan sa bili ng aking lolo, sila po ay nag-uusap. Yung pinakamatandang buhay, siya ang magiging referee, siya ang tagapamagitan. Titipunin niya, mga kapatid, okay, mag-ayos tayo. Magkaayos kayo, ayusin yan. Ganun po ang naging bilin ng aming lolo. Tingnan natin ang bilin ni Lolo Solomon, mga kapatid. Anong sabi niya? Ano daw po ang kahatulan? Ano daw po ang kabuuan ng buhay? Ang sabi niya, basahin natin church muli. Ready? Begin. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Mga kapatid ko, ito po ang nakakalungkot. Ito pong salitang matakot sa Diyos ay pagkilala sa Diyos. Marami po ngayon sa mundo ang hindi na kumikilala sa Panginoon. Totoo po, mga minamahal. Sa South Korea lang po, nung kami pumunta roon, 60 to 70% ay hindi naniniwala sa Diyos. Kaya no wonder, mga kapatid, rampant po sa kanila ang suicide. Sa mundo, mga minamahal, marami pong mga unchurched. Sangayon po sa tala, mga kapatid, there are 1 billion unchurched people in the world. Grabe, mga kapatid ko. Ang tawag po noon sa theology ay nuns. Nuns. N-O-N-E-S. Nuns. Wala silang pinaniwalaan. Nuns. Wala. Unchurched sila. Ayaw nilang maniwala sa church, sa Panginoon. Pero sabi ng Biblia, sabi ni Solomon, matakot ka sa Diyos, kilalanin mo ang Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Tanong, mga kapatid ko, anong mga utos ito? Church, basahin natin, mga kapatid. Itong una. Ready? Number 1. Ready? Go. You shall have no other gods before me. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Pangalawa, mga kapatid, you shall not make idols. Huwag kang gagawa ng mga ribulto o ng mga larawang inanyuan at iyong sasambahin. No, 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 no. Number 3, mga minamahal, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Tayong mga tao, mga kapatid ko, ay madalas sinasabi natin, OMG. Di ba? Pag nagugulat tayo, sinasabi lang natin yung Diyos sa salitang para lang nagsasalita ng parang kaibigan lang. Isa pa, Sos Mariosep, isinama na natin ang buong pamilya. Nandun si Jesus, nandun si Maria, nandun si Joseph. Mga kapatid, huwag ninyong ugaliin yan. Nagugulat Sos Mariosep. Buong pamilya na po yun Hindi nyo po ba alam na buong pamilya yon? Nandun si Jesus, si Maria, at si Joseph. So, wag daw pong sasabihin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa walang kabuluhan. Pang-apat, mga minamahal, remember the Sabbath day to keep it holy. Alalahanin mo ang araw ng Sabat, ang ika-7 araw, at ingatan itong banal. Mga kapatid ko, mga kaibigan namin, inaanyayahan po namin kayo sa darating na Sabado. Sumamba po kayo. Ang totoo pong sabi ng Biblia ay ika-7 araw ang kapahingahan. Ika-7 araw ang dapat ingatang banal. Sa Sabado po, huwag kayong mawawala. Samahan nyo kami sa panibagong pag-aaral at sa ating pagsamba. Ika-5, mga minamahal ko, honor your father and your mother. Igalang mo ang iyong mga magulang upang ang iyong buhay ay humaba sa balat ng lupa. Number 6, mga minamahal ko, you shall not murder. Huwag kang papatay. 7, you shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness. And you shall not covet. Mga kapatid, itong mga kautusan na ito ang gusto ng Diyos na sundin natin. Kapag minamahal natin siya, susundin natin ang Panginoon. Amen. Mga minamahal, ang kwentong ito ay malaki ang leksyon ang ating matutunan. Si Pedro at si Judas. Si Pedro, mga minamahal, siya rin ay nagkamali sa kanyang pagpili sa kanyang buhay. Ikinaila niya ang kanyang tagapagligtas. 3 beses niyang ipinagkaila ang Panginoong Jesucristo. Sabi niya, hindi ko siya kilala. Nagmura pa siya, mga kapatid, sabi sa Bible. Siya ay nagtungayaw pa at sabihin na, hindi ko talaga kilala si Jesus.
Si Judas, mga minamahal, ipinagkanulo niya ang Panginoong Hesus. Kanyang ipinagkanulo, binenta niya ang Panginoong Hesus at siya rin ay nagkamali. Pero si Judas po ay nagpakamatay. Si Pedro ay nagpatuloy sa kanyang buhay. Nagsisi siya, nagbalik loob sa Panginoon at naging matagumpay na lingkod ng Diyos at mangangaral ng ating Panginoon. Mga kapatid, ngayong gabi, walk in literacy. Walk in wisdom. Ang tanong ko po sa inyo ay, sino po ang ating katulad? Si Pedro o si Judas? Pareha silang nagkamali, mga minamahal. Subalit si Pedro ay nagsisi at nagbalik loob sa Panginoon. Ang tanong ngayong gabi, kumusta ang direksyon ng ating buhay? Ang mga pagpili ba natin ay pagpili ni Judas o pagpili ni Simon Pedro? Kayo po ang makakasagot, mga kapatid. Ano po ang tatlong C ng mga taong marurunong? Number 1, walk correctly. Number 2, witness constantly. And number 3, ang mga taong marunong ay they work cheerfully. Ang aking dalangin, mga kapatid, ngayong gabi, kayo at ako ay masumpungang kagaya ni Pedro. Nagkamali, yes. Nadapa, yes. Subalit pinili nating magsisi, magbalik loob sa Panginoon at gamitin ng Panginoong makapangyarihan sa kanyang nagtatapos na gawain. Pagpalain po tayo ng Diyos ngayong gabi. Tayo po'y handa na para sa ating sharing time.
Panginoong Jesus kasama ko. Maraming salamat o Diyos na sa bawat hakbang ng aming buhay, kapiling namin kayo. O napakasarap maglakbay, kapiling ang aming minamahal na Panginoon. Hawakan niyo ang aming kamay, sapagkat kung kayo ang hahawak sa amin, alam naming hindi niyo kami bibitawan. Panginoon, tulungan kaming lumakad sa karunungan, lumakad ng tama, mag-witness constantly, and to work cheerfully for your glory. Pagpalain kaming sama-sama, ingatan po kami sa aming pag-uwi at ibalik kami bukas ng gabi upang patuloy na pag-aralan ang inyong mga salita sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.